Ba? Magandang hapon sa inyong lahat. Handa na pong tumugon ng Pangulo sa inyong katanungan. Ang una pong magtatanong, si Cristina Bendaño ng Inquirer. Maraming salamat rin. Sir. Christine. Sir, now that the impeachment case against Coron is with the Senate, are you confident that you can get the numbers there? I mean, compared to the House, very overwhelming. Tama siguro sabihin, may kumpiyansa ako doon sa mga hinain na kaso. Yung mga, ano bang term na, yung articles of impeachment embodies, paniniwala natin kakulangan sa pamumuno ni Ginoong Coron at yung mga pinagagawa po na naapektuhan ng sambayanan. Sir, will you... Di ba? It follows. Kung matibay yung kaso at inaasahan natin ang mga senador, ang mga hinalal na kinatawan ng ating taong bayan, susunod naman sa tugon ng ating mga boss. So, there's no need for you to, personally make a pitch to the senators to support the impeachment Shall we say, Christine, that I know what I'm supposed to do. And I will do what it is necessary to fulfill my oath of service to the Filipino people. Sir. How much role did you play, sir, in this impeachment case against... I said it in the speech. Nang-awat pa nga ako at some point in time at dumating nga yung punto na napakarami na ng ebidensya na talagang napasang-ayon na ako na talagang hindi na pwedeng panatilihin yung suffering o paghihirap na na-inflict sa ating bayan. Thank you, sir. Ikalawa po magtatanong si Raymond Tinasa ng Bombo Radio Philippines. Right? Ay, magandang hapon po, Mr. President. Merry Christmas rin. Ngayon pa lamang po kasi marami na yung mga legal expert, mga constitutionalist na nagpapahayag po ng mga opinion at sinasabi po na sila ay nababahala sa mga developments ngayon. Ano po ang assurances na yung kanilang pangamba na ipagkaroon ng madiskaril yung demokrasya at sa mga ibang mga institusyon natin ay hindi mangyayari? Kung pagsasalita pa lang na, ebidensya na siguro na hindi na didiskaril ang ating demokrasya at bagkus buhay na buhay ang ating demokrasya. Yung pagpapalitan ng kanyang opinion. Di ba? Merong magmumungkahi, merong kontra doon. Pag nag-dialogo, nagkausap, mapapaganda nila yung mungkahi nung nauna. So yun po nangyayari sa ating proseso ngayon dito. At siguro, marami na rin naman mga abogado ang nagpasabi sa atin na sangayon sila doon sa ating pinagagawa. At yung iba medyo kinakabahan na baka masangso ng Korte Suprema kaya nananahimik. Hindi ho ibig sabihin na mas marami yung naniniwala hindi tama ginawa natin. Palagay ko po, kung babasihan pa natin yung mga survey na lumalabas, karamihan ng Pilipino ang talaga sumang-ayon sa ating paggawa. Thank you, sir. Uli pong katanungan mula kay Wing de la Puente ng Net25. Good afternoon, sir. Sir, can you please elaborate or what do you mean by dun sa sinabi po ninyo kanina na pugad ng katiwalian po ang Korte Suprema? Dami akusasyon na buwabalot sa kanila po. No? Pero yung paano ba konsepto, di ba, ng isang maestrado mahusay? Di ba kadalasan yung wisdom of Solomon? Yung isang katagapang, yung phrase na sinasabi, purer than Caesar's wife. Ang tanong nga ho dito, at yung marami nga tayong abogado nakausap, dito lang sila nakakita ng ganito karaming baliktaran na desisyon. Merong konsepto po sa Latin ng term ho tatanlay, res judicata. Tapos na po, no, may final. So, kung ano man yung desisyon, final, lahat to mag-a-adjust ayon sa desisyon na yun. Yung final, naging almost final, semi-final, paano kayo parang andalas yung kailangan mag-readjust. Yung League of Cities ho yata 6 times na nagkaroon ng desisyon in about 27 months. Sipin nyo yung, that's 27 is 2 years plus, 2 years and a quarter. Now, all of the people involved in the cities and the municipalities that are involved in the controversy have had this period of uncertainty. So that I think is really an anomalous situation. How about yung FASAP, no? Which we highlighted today. FASAP, 2008 may decision, 2009 sinabi pala, final, will not entertain. 2011, inulit nilang tama yung desisyon. Tapos, nung bandang last quarter, kung di ako nagkakamali, biglang kailangan na naman i-revisit yung desisyon na yan. So, paano naman yung mga naglaban sa kasong to na membro ng PASAP na 3 taon nang umaasang na panalo nila yung kaso nila? Or more pa, dahil yung nangyaring retrenchment, mas matagal pa nun. Yung Statement of Assets and Liabilities, aliwanag sa Article 11, na kailangan in-enumerate all public officers have to file. Yung in-enumerate yung listahan na kailangan sabihin mo sa publiko. Hindi yung you may tell the public. Nakalagay doon, the public must be informed. Marami nagsabi sa ating mga kabaro nyo sa industriya, nandun na silang hiningi at never sila binigyan.
Sir, ngayon pa lang po may mga apprehensions na may mga susunod pang appointees ng dating Pangulo na justices na mai-impeach. Hindi ho ba ito parang magbibigay ng chilling effect dun sa mga justices when it comes to making decisions dun sa mga issues na nakapending po sa kanila? Clear, napaka-illogical naman yung statement na yun. Simple naman po ito. Kaya ba niyong panindigan yung desisyon niyo? Kung tama ang ginawa nyo, di maski isang korte sila dalhin. Kayang panindigan yun. Pero kung hindi kayang panindigan, doon ka siguro kakabahan. Okay? Kasi sabi nga ng mga nakakatanda sa atin, bato-bato sa langit, tamaan na lang ang problema. Sir, one last point po. Pag naalis ho ba si Chief Justice Corona sa kanyang pwesto at napalitan ng bago, would it change the equation po? I'm sure you know the answer to that question. Sir, pahabol na lang po. How would you assure the public na the next Chief Justice would not be beholden with your administration? Bakit hindi nyo tingnan yung mga na-appoint ko na? Meron bang beholden? Have they voted every time in our favor? Or perhaps even the perception of what I would have wanted as far as the decision is concerned? I think the justices themselves that I appointed will tell you. For instance, si Justice Sereno, I saw her for a function in Malacanang. There was an awarding ceremony. Yung 10 outstanding young men. Nakasama ko rin yata siya before that sa kasal or renewal of vows ni Senator Santiago. And all of these were public gatherings. So we're very particular even about that. Justice Reyes, nakita ko yata sa burol na isang mutual friend namin sa Malabon. Again, public gathering. Si Justice Bernabe, hanggang ngayon hindi ko pa ho nakikita ulit. Simula nung aking in-interview at itinalaga sa Korte Suprema. Thank you so much. Okay, maraming salamat, Ginoong Pangulo, at maraming salamat sa kasama natin sa media. Magandang hapon.